Sa mundo ng global payments, matagal ng hari si SWIFT. Pero ngayon may bagong boses na nagsasabing may mas mahusay na alternatibo. Ayon po sa 21 shares, si XRP ay mas affordable at mas reliable or maaasahan kumpara sa traditional na sistema. Yan, bilang isang crypto enthusiast, mahalagang pansinin po natin na hindi ito galing sa influencer kundi sa isang regulated issuer. Ang ganito pong pahayag ay may bigat dahil dumaan ito sa masusing pagsusuri. Ang sentro ng argumento ay simple ngunit malakas. Si XRP ay ginawa para sa mabilis at murang cross-border payments. Hindi ito nakaasa sa luma or old at saka mabagal na messaging rails. Para po sa atin bilang mga traders, investors, holders at saka hodlers, ito ay malinaw na indikasyon ng long-term relevance ng XRP sa financial system. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano po ba ang ipinakita ng dokumento ng 21 shares tungkol po sa tunay na gamit ng XRP. Ayan. Ang dokumentong inilabas po ng 21 shares ay diretsong tumalakay sa papel ng XRP sa payment systems. Walang hype at walang pangako ng instant gains. Sa halip, malinaw po nilang ipinaliwanag na si XRP ay isang digital asset na idinisenyo para gawing mas mabilis, mas mura at mas maaasahan ang cross-border transactions. Binanggit din po nila ang XRP Ledger bilang decentralized at hindi po kontrolado ng iisang kumpanya. Mahalaga ito dahil isa po ito sa madalas na ibinabato laban kay XRP. Kapag galing po sa isang regulated firm ang ganitong paliwanag, mas tumitibay ang kredibilidad. Para po sa market, ito ay sinyales na ang utility ni XRP ay unti-unti nang kinikilala sa mainstream finance. Ngayon, bakit po ba mahalaga na ang utility ang binibigyang diin at hindi ang marketing hype? Yan, sa crypto space, sanay na po tayo sa matatamis na salita at saka exaggerated promises. Pero iba po ang approach ng 21 shares. Hindi po nila ipinipresenta sa XRP bilang speculative asset, kundi bilang functional tool. Ang focus ay nasa transaction speed, cost efficiency at saka operational independence. Ibig sabihin ang halaga po ng XRP ay hindi lamang po nakabase sa demand, kundi sa aktwal na paggamit. Kapag ang isang asset ay may malinaw na gamit, mas nagiging matibay ang value proposition nito. Para po sa mga institutions, ito ang hinahanap nila. Hindi po sila naghahabol ng hype, kundi ng reliability. Kaya ang ganito pong klaseng messaging ay positibong market signal para kay XRP. Ngayon ay paano naman po nakakadagdag ang bigat ng launching ng 21 shares spot XRP ETF? Ayan, hindi po nagtagal matapos ilabas ang mensahe tungkol sa utility ni XRP, inilaunch po ng 21 shares ang kanilang spot XRP ETF. Ito ay may ticker na TOXR at ito po ay nakalista sa Cebu BZ Exchange. Ang timing nito ay hindi po aksidente. Ang ETF ay nagbibigay ng regulated exposure sa presyo ng XRP nang hindi po kinakailangang hawakan ang token mismo. Para po sa maraming investors, lalo na po sa mga institutions, malaking hadlang ang custody at saka security. Tinatanggal ito ng ETF structure. Kapag pinagsama po ang malinaw na utility narrative at madaling access product, mas nagiging kaakit-akit po sa XRP sa seryosong kapital. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang spot ETF para sa institutional investors? Ayan, ang spot ETF ay ibang-iba po sa futures-based products. Ito ay direktang suportado ng aktwal na asset.
Para po sa mga wealth managers at saka asset managers, mas pamilyar at mas ligtas ang ganitong setup. May custodial safeguards at saka regulatory compliance. Sa mga nakaraang buwan, nakita po natin na ang mga spot XRP ETF ay nagkakaroon ng mas magandang performance kumpara sa ibang mga crypto ETF. Ibig pong sabihin ay may totoong demand. Kapag ang mga institutions ay pumasok gamit ang ETF, kadalasan ito ay long-term capital. Hindi po ito basta lalabas sa unang sign ng volatility. Ito ang klase ng demand na kayang magbago ng market structure. Ngayon ay ano naman ang epekto ng dumaraming ETF inflows sa presyo ni XRP? Yan, sa bawat bagong ETF inflow, may katumbas na pagbili ng actual na XRP. Ito ay simpleng mechanics, pero malakas ang epekto. Habang dumarami po ang access points para sa mga investors, mas lumalawak ang demand. Yan, demand base. Kapag ang supply ay hindi po kasing bilis ng pagpasok ng kapital, nagkakaroon ng upward pressure sa presyo. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang bantayan ang ETF data. Para sa atin sa market, hindi ito instant pump signal, kundi gradual accumulation signal. Sa ganitong setup, madalas po nagsisimula ang mas malalaking trend. At sa XRP ay unti-unti nang napapailalim sa ganitong dynamics. Paano naman po binabago nito ang landscape ng digital asset competition? Ayan, ang pagkilala po ng isang firm tulad po ng 21 Shares ay naglalagay kay XRP sa ibang kategorya. Hindi na lamang po siya isa sa maraming altcoins. Kapag sinabi ng mga top institutions na malinaw ang purpose at structure ng isang asset, nagbabago ang perception ng buong market. Ayon po kay Saif, ang mga nangungunang institutions ay sinasabi na ito na sinasabi po nila ito ng hayagan. Ang ganitong klaseng validation ay mahalaga lalo na sa mga conservative investors. Kapag may tiwala po ang mga malalaking players, mas sumusunod ang capital. Sa competitive digital asset space, ang credibility ay kasing halaga ng technology. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, ang ginagawa po ngayon ng 21 Shares ay hindi lamang simpleng product launch. Ito ay bahagi ng mas malaking narrative shift. Ipinapakita po nito na si XRP ay kinikilala hindi lamang bilang speculative token, kundi bilang payment is infrastructure. Ang comparison po kay SWIFT ay matapang, ngunit may basihan. Kung magpapatuloy po ang institutional adoption at saka ETF inflows, posibleng makakita tayo ng mas malakas na price movement sa long term. Hindi po ito garantiya, pero malinaw ang direksyon. Para po sa mga traders at holders, ang pinakamalaga ay maintindihan ang fundamentals. Kasi dito po nagsisimula ang tunay na value creation. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.